Kumusta sa inyong lahat? Ako si Rina Santos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang paglalakbay ng mga nakatatanda sa eroplano. Mga dapat tandaan para sa ligtas at maayos na paglipad. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin sa likod ng entablado, sabi ni Rina. Bilang isang dating flight attendant, maaari mo ba kaming bigyan ng payo tungkol sa paglalakbay ng aming mga magulang sa eroplano? Dahil sa pagbuti ng kalagayan sa buhay ngayon, maraming anak ang gustong magdala ng kanilang mga magulang sa malalayong lugar para magbakasyon o bumisita sa mga kamag-anak sa ibang bansa habang malakas pa sila. Ito ay isang napakagandang paraan upang ipakita ang pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit alam ba ninyo na araw-araw sa paliparan ay maraming nakakalungkot na eksena ang nagaganap? Isang pamilya na masayang dumating sa paliparan, handa na ang mga bagahe, ngunit sa counter ng check-in o sa boarding gate, pinipigilan sila ng mga staff. Magalang ngunit matatag na sasabihin ng staff, paumanhin po, ang kalusugan o edad ng inyong nakatatanda ay hindi sumusunod sa regulasyon at hindi maaaring sumakay sa eroplano. Ang isang balde ng malamig na tubig ay biglang bubuhos na nakakapanindig balahibo. Ang nasayang na pera ay maliit na bagay. Ang mahalaga ay ang biglang pagbagsak ng loob ng mga nakatatanda. Minsan pa nga, iniisip ng mga nakatatanda na baka matanda na sila at naging pabigat na sa kanilang mga anak. Hindi ito kasalanan ng mga staff. Mula sa pananaw ng tao, ito ay isang pulang linya sa industriya ng abyasyon upang protektahan ang buhay ng mga nakatatanda. Ngayon, gagamitin ko ang aking propessional na karanasan bilang isang flight attendant sa loob ng 15 taon upang ipaliwanag ang pulang linyang ito sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang dapat gawin upang ang inyong mga magulang ay makasakay ng maayos at makababa ng ligtas. Mangyaring itype ang ligtas na paglalakbay sa comment section upang mas maraming kaibigan na gustong magdala ng kanilang mga magulang ang makakita ng video na ito. Sama-sama nating protektahan ang kalusugan ng ating pamilya. Kung hindi kayo nagmamadali, mangyaring mag-subscribe din sa ganitong paraan. Makakatanggap kayo kaagad ng mga praktikal na tip na ibabahagi ni Rina sa hinaharap. Kailangan nating linawin kung bakit pinipigilan ng mga airline ang mga nakatatanda. Ang unang reaksyon ng marami ay diskriminasyon. Iniisip na ayaw nila sa mga nakatatanda. Sa totoo lang, hindi iyon ang dahilan. Sa maraming taon kong paglipad, nakakita na ako ng napakaraming nakakakaba na sandali. Dapat ninyong maunawaan na kapag ang eroplano ay lumipad sa 10 metro ang taas, ang kapaligiran doon ay ganap na naiiba sa lupa. Bagamat may pressure system sa loob ng cabin, ang hangin doon ay halos katulad ng kung tayo ay nakatayo sa isang bundok na may taas na 2,000 nama. Metro, ano ang ibig sabihin ng 2,000 metro? Para sa mga kabataan, maaaring wala silang gaanong pakiramdam, maliban sa medyo barado ang kanilang tainga. Ngunit para sa mga nakatatanda na nasa edad 70 o 80 pataas, lalo na sa mga may bumababang paggana ng puso at baga, ito ay isang malaking hamon kapag nabawasan ang nilalaman ng oxygen sa hangin at mababa ang presyon. Ang puso at baga ng mga nakatatanda ay kailangang magtrabaho ng husto upang makapagbigay ng dugo at oxygen. Kung ang nakatatanda ay mayroon ng high blood pressure, sakit sa puso, o problema sa respiratory system, ang biglaang pagtaas ng pasanin na ito ay madaling magdulot ng problema. Ang isa pa ay ang issue ng blood clots. Alam ninyong lahat na nakasakay na sa mahabang flight na ang mga upuan sa economy class ay masikip. Kaya hindi ninyo maiunat ang inyong mga binti. Umupo ng 10 o higit pang oras kahit ang mga kabataan ay namamanhid ang binti. Lalo na ang mga nakatatanda. Mabagal ang daloy ng dugo.
at kasama pa ang tuyong hangin at kakulangan ng tubig sa kabin, ang dugo ay nagiging malapot, na madaling magdulot ng pamumuo ng dugo sa binti. Kung ang namuong dugo ay mananatili doon, ayos lang. Ngunit kung ang nakatatanda ay tumayo upang kumuha ng bagahe o pumunta sa banyo, maaaring bumitiw ang namuong dugo at dumaloy sa baga o utak sa pamamagitan ng daluyan ng dugo na maaaring maging sanhi ng kamatayan. At huwag nating kalimutan na ang eroplano ay hindi isang ospital. Bagamat sinanay kami sa first aid sa eroplano, hindi kami mga doktor. Ang eroplano ay mayroon lamang basic first aid kit at walang malalaking kagamitan sa pagsagip. Kung sakaling magkaroon ng emergency sa ere, ang pinakamalapit na paliparan ay maaaring 2 o 3 oras pa ang layo. At ang pagkaantala na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng buhay, kaya't ang mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon ng airline ay para sa kaligtasan, upang tulungan tayong maiwasan ang mga panganib. Kaya, anong uri ng mga nakatatanda ang binibigyan ng espesyal na pansin? Walang pandaigdigang mahigpit na panuntunan na nagsasaad na ang isang 80 o umindisang taong gulang ay hindi maaaring lumipad. Ngunit karaniwan, ang 75 taong gulang ay isang hangganan, ang mga nakatatanda na 75 taong gulang pataas ay mas binibigyan ng pansin ng airline. Kung 80 taong gulang pataas, sila ay karaniwang itinuturing na priority protection. Maliban sa edad, mas mahalaga ang pisikal na kondisyon. Halimbawa, kung ang nakatatanda ay kagagawa lang ng malaking operasyon, tiyan man, dibdib, o kahit mata, hanggat hindi pa ganap na gumaling ang sugat. Ang pagbabago ng presyon sa mataas na altitude ay maaaring maging sanhi ng pagbukas ng sugat, at ito ay tiyak na hindi pinapayagan. At saka, ang malubhang sakit sa puso, malubhang high blood pressure, o ang mga pasyente na may talamak na sakit sa baga na nahihirapang huminga kahit maglakad lang. Ito ang pinakamalaking alalahanin ng airline. Siyempre, may mga panganib, ngunit ibig bang sabihin nito ay hindi na maaaring sumakay ang mga nakatatanda sa eroplano? Iyon ay ang medical clearance. Sa propesyonal na termino, ito ay tinatawag na medical certificate o fit-to-fly certificate. Ngunit nais kong paalalahanan kayo na huwag lang basta magdala ng isang papel na nakasulat na malusog ang katawan. Hindi iyon gagamitin sa paliparan. Mangyaring isulat ito sa inyong notebook. Ang buong pangalan ng sertipiko ay Medical Information Form o MEDIF sa English. Ang form na ito ay hindi mula sa ospital, kundi sa airline, unang hakbang, at pinakamahalaga, bago bumili ng tiket, huwag magmadali sa pagbabayad, tawagan muna ang customer service ng airline. Kailangan mong sabihin sa customer service ang buong detalye. Ako si pangalan, at gusto kong isama ang aking 85 taong gulang na ama sa eroplano. Siya ay may high blood pressure ngunit kontrolado sa gamot. Ano ang inyong mga kinakailangan para sa edad at kalagayan ng kalusugan at kailangan ba naming punan ang MEDIF form? Tandaan, siguraduhin na itanong kung kailangan ng ordinaryong sertipiko ng doktor o kung kailangan nilang punan ang kanilang espesyal na form ng kumpanya. Dahil magkakaiba ang regulasyon ng bawat kumpanya, ang ilan ay mas maluwag, ang iba ay napakahigpit. Kapag malinaw na ang lahat, kung kailangan ng form, bilisan ang pag-download at pag-print ng form mula sa kanilang opisyal na website. Ikalawang hakbang. Dalhin ang nakatatanda sa ospital. Anong uri ng ospital? Huwag pumunta sa maliliit na klinika sa kanto o sa mga health center ng komunidad. Pumunta sa isang reputable at malaking ospital. Mas maganda kung isang level 3 hospital. At hanapin ang doktor na karaniwang nagpapagamot sa nakatatanda dahil sila lang ang nakakaalam ng pinakamahusay na kalagayan ng kalusugan ng nakatatanda. Kapag nakita ninyo ang doktor, ibigay ang form at maging tapat sa doktor. Sabihin ninyo, "Dok, gusto po naming magbakasyon kasama ang aming magulang.
At ito po ang formula sa airline. Maaari po bang suriin ninyo kung ang aming magulang ay fit to fly? Sa puntong ito, huwag mag-alinlangan sa doktor at huwag din siyang pilitin tulad ng, okay lang dok, pirmahan nyo na lang, huwag gawin iyan. Hayaan ang doktor na magpasya batay sa kanyang profesional na kaalaman. Kung titingnan ng doktor ang lahat ng indicators ng nakatatanda at umiling, sabihin na, masyadong mataas ang blood pressure ngayon o hindi sapat ang oxygen sa puso. Hindi ko irerekomenda ang paglipad. Sa ganoong kaso, makinig tayo sa doktor. Maghanap tayo ng mas malapit na lugar upang magbakasyon. Kung matapos suriin ng doktor ay sabihin niyang walang problema, hilingin sa doktor na punan ang form, napakadetalyado ng form na ito. Kasama ang kasaysayan ng sakit ng nakatatanda, kasalukuyang sintomas, anong mga gamot ang iniinom, kung kailangan ng oxygen at BP. Pagkatapos mapunan, kailangan itong lagdaan ng doktor at selyuhan ng ospital. Mayroong isang detalye na madalas nakakaligtaan. At iyon ay ang issue ng oras. Ang sertipiko na ito ay hindi mo basta-basta kukunin ng 6 na buwan ng mas maaga at itatago. May expiration date ito karaniwan. Hinihingi ng airline na ang sertipiko ay kinuha sa loob ng 7 hanggang 10 araw bago ang paglipad. Kung kinuha mo ng masyadong maaga, sasabihin nila na hindi ito kumakatawan sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan. Kung kinuha mo naman ng masyadong huli, halimbawa, lilipad ka bukas at ngayon lang kinuha, baka kailangan pa ng oras para sa review. At huli na ang lahat, ikatlong hakbang, isumite para sa review. Maraming kaibigan ang hindi alam ang hakbang na ito, iniisip na sapat na ang dalhin ang form sa paliparan. Ngunit hindi ito ganoon. Ang dalhin. Ang mga reputable na malalaking kumpanya ay nangangailangan na i-email mo ng maaga ang napunan na form sa kanilang medical department. Pansinin, sa medical department, hindi sa ordinaryong customer service department. Doon, mayroong mga espesyalistang doktor sa abyasyon na susuriin ang form na ito. Magpapasya sila batay sa profesional na kaalaman sa antas ng panganib ng nakatatanda karaniwan. May 3 uri ng resulta ng review. Ang una ay aprobado. Magpapadala sila ng email na nagsasabing maaari kang sumakay sa eroplano. I-print mo ang email na ito at iyon na ang iyong tunay na boarding pass. Ang ikalawa ay conditionally approved. Halimbawa, kinakailangan na may kasamang miyembro ng pamilya o kinakailangan na bumili ka ng business class ticket na may upuang maaaring pahigain. Ang ikatlo ay tinanggihan. Kung sa tingin ng doktor ay masyadong mataas ang panganib, direktang sasabihin nila sa iyo na hindi ka maaaring lumipad. Bagamat tila malupit ito ay para sa ikabubuti ng nakatatanda. Kung tinanggihan ka, huwag kang mag-alala. Kung hawak mo ang patunay ng pagtanggi na ito, karaniwan ay maaari kang mag-apply para sa full refund. Hindi bababa sa hindi ka mawawalan sa aspeto ng pinansyal. Matapos nating pag-usapan ang pinakamahalagang dokumento na ito, pag-usapan naman natin ang ilang maliliit na tip na makakapagparamdam sa mga nakatatanda ng mas komportable. Ito rin ang aking mga natutunan sa maraming taon kong pagiging flight attendant. Ang una ay ang wheelchair service. Huwag kayong makaramdam ng hiya na gumamit ng wheelchair. Masyadong malaki ang paliparan. Ang distansya mula sa pagpasok hanggang sa boarding gate para sa mga kabataan ay marahil ilang hakbang lamang, ngunit para sa mga nakatatanda na 80 taong gulang, ito ay isang marathon. Nauubos ang kanilang lakas bago pa man makasakay. Kapag nakasakay na sa eroplano, bumababa ang kanilang resistensya, kaya't kung ang nakatatanda ay medyo nahihirapan maglakad o hindi maganda ang kanilang stamina, huwag mag-alinlangan na mag-apply para sa wheelchair service. Ang serbisyong ito ay libre, ngunit kailangan itong i-request ng maaga. Mas mainam na i-check ito kapag bumibili ng tiket o tumawag ka agad sa customer service pagkatapos bumili ng tiket.
Huwag nang hintayin ang pagdating sa paliparan bago mag-request. Baka wala nang available na wheelchair o hindi na makapag-arrange ng staff. Kapag nabook na ang wheelchair, magiging madali na sa paliparan, mayroong dedicated na staff na magtutulak sa nakatatanda, dadaan sa accessible lane, hindi na kailangan pumila ng mahaba sa security check, at makakasakay pa sila ng priority sa eroplano. Pagkababa ng eroplano, mayroon ding maghihintay sa pintuan ng cabin upang ihatid ang nakatatanda hanggang sa lugar ng pagkuha ng bagahe. Sa buong biyahe, hindi napapagod ang nakatatanda, masaya ang kanilang loob, at tayo bilang mga anak ay relax din. Ngunit may isang maliit na kaalaman dito na dapat ninyong bigyang pansin. Minsan, kapag nag-apply ka ng wheelchair, maaaring automatikong lumabas ang isang prompt sa back-end ng system na nagsasabing ang pasahero ay hindi malusog at nangangailangan ng medical certificate. Kaya't ang wheelchair at ang medical form mas mainam na ihanda ng sabay para sigurado. Ang ikalawa ay ang pagpili ng upuan. Maraming mapagmahal na anak ang nag-iisip na pumili ng upuan sa bintana para sa kanilang mga magulang upang makakita ng tanawin o isang upuan sa gitna upang mayroon silang bantay sa magkabilang panig. Sa totoo lang, hindi ito tama. Para sa mga nakatatanda, ang pinakamagandang posisyon ay malapit sa pasilyo. Bakit? Dahil madalas kailangan ang mga nakatatanda na umihi o kung matagal na silang nakaupo, maaaring manhid ang kanilang binti at gusto nilang tumayo at mag-inat. Kung papaupuin mo ang nakatatanda sa pinakaloob na upuan, sa tuwing gusto nilang lumabas, kailangan nilang abalahin ang dalawang tao sa tabi upang tumayo at magbigay ng daan. Ang mga nakatatanda ay nahihiya, takot na makabala, kaya't baka pigilan nila ang pagpunta sa banyo o tiisin ang pamamanhid ng binti nang hindi gumagalaw sa ganitong sitwasyon. Madaling magkaroon ng problema sa kalusugan at ang panganib ng blood clots ay tataas. Iba ang sitwasyon kapag nakaupo sa pasilyo. Gustong tumayo. Tumayo na lang. Gustong pumunta sa banyo. Tumayo na lang. Walang psychological burden. Kung pinahihintulutan ng pinansyal na sitwasyon o kung mayroon kang point sa airline, mas mainam na pumili ng maluwag na upuan sa unang row. Maaaring maiunat ang binti. At ang antas ng kaginhawaan ay ganap na naiiba. Ngunit tandaan, mayroong isang posisyon na hindi mo dapat piliin para sa mga nakatatanda. At iyon ay ang exit row. Bagamat maluwag ang row na iyon, ito ay para sa mga malalakas at malulusog na tao. Kung sakaling may emergency, kailangan nilang tumulong sa pagbubukas ng pinto. Kung ilalagay mo ang nakatatanda doon, tiyak na papalitan ng flight attendant ang kanilang upuan. Sa huli, mas magiging abala pa. Ang ikatlo ay ang mga gamot na dala sa hand carry. Kailangan kong seryosohin ang bagay na ito. Maraming nakatatanda ang may malalang sakit, tulad ng high blood pressure, sakit sa puso, diabetes. Ito ang mga gamot na nagpapanatili sa kanilang buhay. Kapag nag-aayos ng bagahe, siguraduhin na ilagay ang mga gamot na ito sa hand carry bag. Huwag na huwag sa checked-in luggage. May panganib ang checked-in luggage kung sakaling mawala ang bagahe o malate ito o kung biglang hindi maganda ang pakiramdam ng nakatatanda sa eroplano at kailangan ng gamot at nasa cargo hold ang gamot. Wala kang magagawa at mayroon ding mga patakaran sa pagdadala ng gamot. Huwag magtipid at ilabas ang lahat ng gamot at ilagay sa maliliit na pillbox. Kung ang security personnel ay mahigpit at tanungin ka kung ano ang mga puting tabletang ito, sasabihin mong pampababa ng presyon. Paano sila maniniwala? Maaring ituring itong kontrabando at kumpiskahin. Kaya't ang pinakaligtas na paraan ay dalhin ang orihinal na packaging ng gamot na may pangalan ng gamot, instruction manual, at mas mainam kung may reseta ng doktor. Sa ganitong paraan, hindi tayo matatakot kung sino man ang mag-check. Kung may mga nakatatanda na kailangan ng insulin injection na liquid, maraming kaibigan ang nag-aalala kung maaaring dalhin ito sa eroplano.
Sinasabi ko sa inyo, hanggat kinakailangan ito, sa medisina, maaaring dalhin. Ngunit sa security check, kailangan mo itong ilabas ng proaktibo, ilagay sa isang hiwalay na tray, at sabihin sa security personnel na ito ay insulin. Huwag itago sa bag upang hindi ito ma-scan ng makina dahil magdudulot lamang ito ng pagdududa at pagkaantala. Ang ikaapat ay ang pagkain, inumin, at pagpunta sa banyo sa eroplano. Kapag nakasakay na sa eroplano, hindi pa tapos ang ating gawain, napakatuyo ng kabin. Mas tuyo pa kaysa sa disyerto. Kailangan nating bantayan ang nakatatanda na uminom ng maraming tubig, tubig na walang lasa o mineral water. Huwag uminom ng tsaa, kape, o alkohol. Ang mga ito ay nakakapagpaihi. Kapag ininom, mas mabilis mawala ang tubig sa katawan at mas magiging malapot ang dugo. Kailangan din nating paalalahanan ang nakatatanda na gumalaw. Huwag mahiya, kahit sa upuan lang, kahit hindi tumayo. Maaari pa ring mag-ehersisyo. Ituturo ko sa inyo ang dalawang napakasimpleng galaw. Ang isa ay ang pagbaluktot ng mga daliri ng paa. Malakas na baluktot pabalik, pagkatapos ay malakas na ituwid. Gawin ito ng paulit-ulit upang pisilin ang calf muscles na makakatulong sa daloy ng dugo pabalik. Ang isa naman ay ang pag-ikot ng bukong-bukong, clockwise at counterclockwise. Gawin ito tuwing kalahating oras. Ito ay tinatawag na micro-movement ng paa at napakabisa nito sa pag-iwas sa blood clots. Tungkol naman sa pagkain sa eroplano, karaniwan ay maalat at may mabigat na lasa. Ang mga pagkain, kung ang nakatatanda ay may diabetes o high blood pressure, maaari din tayong mag-order ng special meal kapag nagbubook ng ticket. Tulad ng low-salt meal o diabetic meal. Libre din ito, ngunit kailangan itong i-order ng maaga. Kung maghihintay pa sa eroplano, wala nang available. Sa totoo lang, sa lahat ng sinabi ko, maaaring maramdaman ninyo, naku, bakit napakahirap magdala ng nakatatanda sa paglalakbay? Oo, ito ay isang komplikadong proseso. Bilang mga anak, ang dagdag na pag-aalala na ito, ang dagdag na lakad na ito, ay kapalit ng ligtas na paglalakbay ng ating mga magulang. Kapag naiayos na natin ang lahat ng posibleng problema at naiwasan ang lahat ng panganib bago tayo umalis, kapag dumating sa paliparan, ang nakatatanda ay makakasakay ng may kumpiyansa, makakatulog ng komportable at makakababa ng ligtas. Lalo na ang mga ama at ina na nasa edad 70 at 80, sila ay nagtrabaho ng husto sa buong buhay nila at gusto nilang makita ang mundo kapag sila ay matanda na. Dahil mayroon tayong ganitong pagmamahal, kailangan nating ipatupad ang pagmamahal na ito sa mga detalye. Huwag hayaan ang isang maliit na form o isang hindi inaasahang detalye na sumira sa isang magandang paglalakbay. Mayroon pa akong gustong idagdag at iyon ay tungkol sa insurance. Bagamat ayaw nating mangyari ang masama, napakahalaga na bumili ng travel insurance na may kasamang medical evacuation para sa mga nakatatanda kung sakaling magkasakit sa ibang bansa o sa ibang lugar. Ang gastos sa medikal ay maaaring umabot sa astronomical na halaga sa insurance. Mayroon tayong proteksyon sa pinansyal. Sa huli, si Rina ay magsasabi pa ng ilang salita. Kapag tayo ay pumunta sa ospital upang kumuha ng sertipiko, kung sinabi ng doktor na hindi pinapayagan ang paglipad, huwag tayong magpilit. Napakabuti ng transportasyon ngayon. At ang tren ay isa ring magandang opsyon. Ang tren ay may malaking espasyo, normal ang presyon, at maaaring gumalaw anumang oras. Para sa mga nakatatanda na may problema sa paggana ng puso at baga, mas mainam ito kaysa sa eroplano. Ang paglalakbay ay para sa kasiyahan, at ang kaligtasan ay palaging nauuna. Ayan na ang share ko ngayong araw. Ang video na ito ay puno ng praktikal na payo. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang sinabi ni Rina, mangyaring pindutin ang like button
Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga kaibigan na nagpaplanong magdala ng kanilang mga magulang sa paglalakbay. Ito ay maaaring makatulong sa kanila na maiwasan ang malaking abala. Mayroon pa ba kayong ibang tanong tungkol sa paglipad? O gusto ninyong marinig ang iba pang kaalaman sa abyasyon mula kay Rina? Maaari kayong mag-iwan ng komento sa comment section. Isa-isa ko itong babasahin ng maingat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ako si Rina Santos. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Nais ko ang lahat ng inyong mga magulang ay malusog at ligtas at masaya sa bawat paglalakbay. Paalam.